Libra! Welcome again sa iyong reading, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers man. Reading mo para sa May 13 to 19 or kung kailan dadaan sa iyo itong aking reading. Timeless reading naman ito, kagaya ng lahat ng readings ko. Okay. Maraming salamat po dun sa mga lahat ng follow or subscribe. Malaking tulong po bawat follow, subscribe ng bawat isa sa inyo. Meron kang loss, denial, synchronicities, escapade. Triggers, Thank you doon sa mga bumabalik-balik, abangers, laging sumusubaybay, star senders, super thanks senders, mga nag-avail ng membership subscription, thank you. Kung gusto niyo ng private reading ko, magano kayo, dumiretso kayo doon sa aking one and only official FB page, Purple Tin. May check sa dulo, Meta Verified. Kayo po ang mag-PM, okay? Mag-ingat sa mga fake na gumagaya sa page ko. Gagawin nila, i-add friend kayo, i-message kayo. Pag ganun, hindi po ako yun, okay? So, yung mga zodiac signs na lumilitaw sa reading mo, Libra, meron ka ritong Capricorn, Justice card, no? Kapareho mo Libra or ikaw to. Pwede rin may mga fire, Aries, Leo, Sag, or Cancer, Scorpio, Pisces. So, Libra, nakakakita ako dito ng ghosting. Oo. Pwedeng itong person na to, pwedeng ikaw yung nang-ghost dito o siya yung mang-ghost sa'yo, ha? Basta, kung ano yung nagre-relate po sa inyo. Take only what resonates kasi ito ay general reading. Malamang, ika-cut off mo na to or binlock mo na siya or i-ghost mo siya or kung siya man yan gumagawa sa'yo. Yan, no? Hindi lang yon, hindi lang pagka-cut off, pang-ghost, nandyan talaga yung pagtatago. Oo. Pagtatago na energy. So, it's either ikaw yung pagtataguan mo siya or siya yung nagtatago sa'yo. Pagtataguan ka niya. Okay? Wow, merong mga angel numbers dito or synchronicities. Libra. Ayan, 1111, 222, 333. Hindi ko alam kung ano mga meaning yan. Pero mukhang merong. I think pag lumilitaw yan, pwedeng guidance, a blessing, or divine intervention, Libra. So, expect mo na yan. Yung mga mangyayari ditong susunod, ha. Hindi siya yung nagkataon lang. Oo. Kasi feeling ko lang may kinalaman yan dito sa synchronicities. Okay, so mag-pay attention ka dyan sa mga signs, signals na yan. Maaaring yan yung divine intervention, miracle, blessing, or importanteng magaganap na susunod sa iyo, Libra, na maaaring magbigay sa iyo ng pagbabago. Magandang pagbabago. So, especially sa buhay mo. So, yung iba dito, merong vacation. Pwedeng literal na bakasyon, like pupunta sa ibang lugar, mag-leave, mag-day off. Pero pwede rin kasi yung paglalaylo, pansamantala munang magti-take a break doon sa mga bagay na ginagawa mo. Okay? Oo. Kasi kailangan mo siguro ng time para sa sarili mo. Maybe you need time para ma-recharge yung energies mo, isip, or somehow makapagpahinga yung isip mo pagdating sa mga stress, sa mga trabaho, no? Or kung ano man yan, kung mga problema man yan. Okay. So, meron ding energy dito ng mga maaaring makapagpa-trigger sa iyo, Libra, since lumilitaw itong card ng triggers. So, pwede yan yung mga bagay na nakakaanoy, pwedeng mga tao na pwedeng makakapagpa-trigger ng
galit mo, or emotions mo. Basta merong triggers dito eh. Whether tao yung mga yan, situations, no, na maaaring makapagpa-trigger sa'yo. Hindi lang hindi lang galit ha, maaaring ma-trigger sa'yo dyan. Yan yung mga parang parang factors na kumbaga makakapaglabas nung kung ano man yung lalabas na yan sa'yo or matitrigger sa'yo, Libra. Meron ding something about car. It could be a name, car, or place daw na maaaring magbigay ng trigger sa'yo. Like, pag name, halimbawa, may pangalan ng particular na tao, pangalan pagka naririnig mo yon, nakikita mo, nababasa mo, pwedeng may naaalala ka. Okay? Yun yung nafe-feel ko dyan sa trigger card. It could be a name, car, or place daw. Yung mga maaaring makapagpa-trigger sa'yo. Para maalala mo yun, kung ano man yun. So, sabi nga nung aking favorite tarot reader na foreigner, pag lumilitaw daw yung justice card sa isang reading, nabawa reading mo, Libra, reading mo, tapos lumitaw yung justice card, Libra energy, sinasabi na you are in a strong position. So, ibig sabihin, you are superior during this moment, kasi lumitaw yung iyong justice card. Ibig sabihin, ikaw yung may upper hand. Okay, ibig sabihin, yung mga bagay maaaring papabor sa'yo. Maaaring strong yung energy mo, maaaring magsasucceed ka. Alam mo yun. Or ma-overcome mo yung mga problems mo dito. Okay? Nakakakita ako rito ng pag-i-end na ng conflict. Mga gulo-gulo, away-away, intriga, toxicity. Yung mga taong hindi mo nakasundo, yung mga taong kumakalaban sa'yo. Yan. Nakikita ko na mareresolve yung problems or conflicts with the Five of Wands reverse. In general yan, kung saan man patungkol yan. Yes, nakikita ko na magiging hindi na toxic, less toxic na. Or are there legal matters related sa justice card mo? Kung meron man, Libra, kasi si Libra is related din sa mga legal matters, Yung mga legal processes, legal documents, hearings, etc. Lahat ng dadaan sa legal process. Okay? Pwede ring mga decisions na importante. O pwede rin talagang verdict, Kung nag-aabang ka ng verdict. Pero ang maganda niyan, pabor sa'yo to, kasi nga upright yung justice mo, buti na lang nakatayo siyang lumabas, So, ibig sabihin, maaaring manalo ka rito. Ano ba to? Kaso ba to? O situation? Pag-aareglo? Pwede rin kasi Pag-uusap, pwedeng ikaw yung manalo dito sa discussion or sa kasunduan, sa areglo. Okay? So, kung ano man yung, whatever you are about to face, Libra, you are in a good position. Strong position with the justice upright. Ano pa? This is past energy sa bottom ng card mo. Pwedeng memories, kasi nga merong mga triggers dito about a particular person, place, sasakyan. Meron dito, mga past memories na maaaring mag-resurface, maalala mo, merong mga trigger na makakapagpa-remind sa'yo na itong past person, place, etc. Okay? Could be a past person na maaaring sumagi sa isip mo or maaaring magkaroon ka ng encounter dito sa past person na to. Pwedeng romantic, pwede ring hindi, ha? Pwedeng may kinalaman sa childhood or pet, may yellow dog dito. I think ito ay isang golden retriever. So, nakikita ko rito may pagkalas, Libra. Ayan. Unti-unti ka nang
um, kumakalas dito. It could be a toxic job, a toxic na tao or karelasyon. Or it could be a bad habit, no? Kasi si Devil card is pagiging yung sobrang attached, obsessed. Ito yung mga hindi dapat, alam mong masama, alam mong unhealthy, alam mong toxic, pero alam mo yon, pwedeng mahirap tanggihan, temptation, di ba? So, hindi lang yan person, no? Malawak yung devil card na yan. So, nakikita ko dyan is, i-give up mo na yan, bibitiw ka na dyan. Kasi, marirealize mo na na walang mabuting mangyayari sa'yo dito. Walang magandang maibibigay, maidudulot ito sa'yo. Okay, actually nga, toxic nga yan sa'yo eh. So good, no? Kung nare-realize mo na yun, at least, di ba, pinapalaya mo na yung sarili mo doon or makakalaya ka na doon. Bagay situation man yan, tao or connection or place. Okay, when it comes to sa love life mo, pwedeng may dalawang person dito. Hindi ko alam, dalawang person ba to na ka-deal mo? Pwedeng yung isa mas bata. Mas bata yung isa. Or pwedeng ikaw yung mas bata dito. Basta merong mas bata dito. Pwedeng dalawa din yung person na ka-deal mo. Kung sino man yung mga mas bata dito. Yung isa si water sign, yung isa si fire sign. Pwede rin si Capricorn or si Libra. Alam mo, naiisip ka niya. Naisip ka nito, si water sign. Basta yung mas bata. Pwedeng namimiss ka niya, naiisip ka niya. Or pwedeng, nagpaplano, nag-iisip na kontakin ka, magparamdam sa'yo itong person na ito. Tapos yung isa ditong energy, yung fire sign. I don't think na alam mo yun, mag-e-effort siya or kikilos. So, kasi baligtad yung Knight of Wands eh. So, itong si fire sign or kung sino man yung isa dito na mas may edad kesa dun sa isang person. Parang hindi siya ganun ka-decided na or hindi siya ganun ka-interesado na mag-make ng move. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko for now. Kita-kits sa susunod. Godspeed.